Sa unang buwan ng 2016, asahan raw na lalo pang lalamig ang panahon kahit pa nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. At dahil leap year ngayong taon, marami na ang excited lalo na yung mga ipinanganak ng February 29. Balita hatid ni Cedric Castillo. Sa pagpasok ng mga unang sandali ng 2016, isang basang bagong taon ang sumalubong sa marami. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi ng Luzon nabalot ng kaulapan habang nagpapalit ang taon. Apektado tayo ng tail end ng cold front, itong Quezon tsaka northern part ng Bicol. So, dyan sa areas na yan, may mga thunderstorm, malakas ang mga pag-ulan. Na-modify na yung amihan. And at the same time, may nakakasalubong siyang easterlies na medyo mainit. So, nagkakaroon talaga ng parang signature na isang diretso na ulap. Dahil pumasok na ang Enero, maghanda na raw sa lalo pang paglamig ng panahon kahit pa nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. Sa unang weekend naman ng 2016, asahan daw ang pabago-bagong sumpong ng langit. Magkakaroon tayo ng mga pag-ulan dahil itong amihan ay talaga makaka-apekto pa sa atin. No? Dito naman sa Metro Manila, ganyan lang din. Iinit, tapos sometimes magiging cloudy, magbibigay ng pag-ambon. Speaking of 2016, muli na namang magbubunyi ang mga ipinanganak ng ika-29 ng Pebrero. Tulad ni Norma, dahil ngayong taon, leap year, muling lilitaw sa kalendaryo ang araw na ito. Ma'am, paano nga po nagse-celebrate pagka leap year ang birthday? Sanay na akong walang birthday. Kasi every 4 years, halos sinanay ko na rin yung sarili kong wala. Anong day po sina-celebrate? Midnight of February 28. Pabiro ni Norma, feeling 13 years old pa lamang daw siya dahil sa edad niyang mag-52. Ang 2016 ang ika-13 leap year na kanyang masasaksihan. Nagtitrip pa rin. Good pa rin. Okay. Kasi parang, ayoko naman maging excuse yun, no, para makalusot sa pagsasalita. I am dreaming of celebrating it somewhere out of the country siguro. Ang isang buong revolution o paglibot ng ating planeta sa araw, ang basehan ng isang buong taon o isang buong kalendaryo na may 365 days. Pero kung tutuusin, hindi raw eksakto ang bilang na ito. 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 46 seconds. 6 hours, di ba? So, 1/4 day yan, di ba? Kasi 24 hours. So, 1/4. So, nilagay na lang na isang araw sa every 4 years para makompleto. Ang resulta, leap year. Kung susumahin, hindi ibig sabihin mas mahaba ang isang leap year sa pangkaraniwang mga taon dahil pinupunan lang nito ang 6 na oras na kulang bawat taon. Pero bakit nga ba hindi pwedeng tawad na lang ang butal na ito? Kung hindi natin gagawin yung leap year, every year, meron tayong kulang na 6 hours, almost 6 hours. Sa 100 years, off na tayo ng more than 24 days. Cedric Castillo, GMA News.